Magandang araw. Ah, Gusto niyo bang umunlad ang Pilipinas at maraming trabaho? Siyempre naman, yes tayo doon eh. Sino ba naman ang hindi? Alam niyo ba na 84% ng Pilipinas gumagamit ng internet? Paano yung 16%? Gusto mo ng malaking sweldo? Trabaho? Gusto mo? Magtrabaho ka sa tech industry. Diyan, malaki ang sweldo. Pero paano tayo makarating diyan? Saliksikin o tuklasin natin at magtulungan tayo. Sige. Gusto ko lang din naman itong ating bansa mag-level up dahil napag-iiwanan na tayo. Ang Vietnam, ang bilis ng asenso ngayon sa technology. Nauna pa nga tayo dyan sa mga call center eh. Ngayon, mauunahan pa rin yata tayo. Sana naman hindi. Sa teknolohiya, pero yung resources natin, andito lang. Sa Pilipinas, ang resources nandyan lang eh. Di ba? Unang-una, yung tao. Importante yan. Nandyan ang resources na tao. Kaya yun ang pagtutuunan natin. Kaya gusto natin na maging highly technical user country tayo. Diyan tayo papasok. Ang mga trabaho sa technical na maayos, mataas magpasweldo. Paano naman tayong magiging highly technical country? Pasok dito yung advocacy ko, technology for all. Sige po. Unahin natin yung mga actor at actress sa larangan ng technology. Siyempre tao, people first, then technology. Unahin ang tao. Laging una po ang tao. Tao una sa lahat, sabi nga. Ang teknolohiya ay tool lang yan na dapat gamitin. Kung ang mga tao ayaw gumamit ng teknolohiya, hindi po tayo uunlad. Walang uunlad. Nasa tao po yan. Kaya pilitin natin at pagsumikapan natin na mga tao ay gumamit ng teknolohiya. Dahil kung walang teknolohiya, walang trabaho at walang magtatrabaho. Pag ang tao ay hindi gumagamit ng teknolohiya, hindi tayo uunlad. So, paano natin naayusin yan? Siyempre siyempre yung hindi gumagamit kahit anong tech. Yung sa mga vlog kong nauna, sabi ko nga, meron pang mga tao na hindi gumagamit ng cellphone o computer. Siyempre, hindi nila mapapanood to, sigurado, di ba? Dahil hindi nga marunong eh. Di ba? Paano nila mapapanood to? Kaya, hingi ako ng tulong sa inyo, kayong nanonood ngayon. Kasi, tulungan nyo naman ako na ma-reach out natin yung mga taong hindi pa gumagamit ng tech. So, encourage nyo naman sila. Siyempre, kayo ang may cellphone. Di ba? Parang kayo lang ang gusto makapanood ng mga viral eh. Sana all. Huwag lang naman kayo. Kayo lang enjoy sa TikTok, sa YouTube. Sana i-share din nyo. Pahiramin. Kasi wala silang gadget, di ba? Ito, i-sample, panoorin, ganon. Panoorin nyo kung ayaw nyo pahiramin. Kahit sandali lang. Para, pag okay na sila, makumbinsi natin, okay pala yung, napapanood dyan. May natututuhan, nakakapag-aliw. Sana, magkaroon ako din yan. Yan ang gusto nating So, mag-iipon yan, gagawa ng paraan yan para makapanood din ng sarili niya. So, ibig sabihin, na-encourage na natin siya na magkaroon ng hilig sa technology. So, yan yung starting point natin. Interesado na siya. Yan yun. Kung isa ka namang doktor o architect, hindi nangangahulugan na gumagamit ka na ng cellphone at para access mo sa YouTube at Facebook, tama na yun. Hindi naman. Ang advocacy ko rin yan, i-encourage ko kayong mga professional at yung mga nakakaalam na
na mag-level up. Tuklasin pa paano improve, 'di ba? Sa doktor, paano ang maayos na patient management, 'di ba? Na pareho kayong makikinabang, na mapapaayos yung serbisyo mo at matutuwa naman yung pasyente mo. Kung ikaw naman ay isang isang architect, kailangan may umaalalay sa inyo na technology. Alam mo ba, sa ibang bansa, 3 araw lang nakakagawa sila ng bahay. Sa atin siguro yung bahay na yun 3 buwan, baka abutin pa ng 1 taon. Gaano kabilis yun, 'di ba? Pero ina-applyan niyo ng technology, construction technology. So yun mga sinasabi ko na gamitin natin ang technology para sa pag-unlad natin. Yung vlog ko pong ito, hindi po ako magde-detailed. Yung training na tinatawag na how to. Marami po tayo sa sa YouTube na how to training na magagaling po sila. Although educational din po yung vlog na to. Pero ang layunin ko po mag-inform at mag-inspire to adapt and level up yung technology na ginagamit natin. Ito po yung magiging operating guidelines natin o standard natin. Paano hihikayatin o palalaganapin ang technology for all. Technology for all. Awareness. Ibig sabihin po, kasi kailangan i-introduce muna natin sa kanila. Kung ikaw ay isang arkitekto, isang doktor, sa sample ko nga, di mo naman alam kung anong technology na pwede mong gamitin, edi kailangan may awareness. Ibig sabihin, katulad ng sample ko kanina doon sa wala pang cellphone, papanoorin mo ng kaunti. Pag nakita naman niya nag-enjoy siya at naaaliw siya, aba, edi siya magiging aware na siya, may ganun pala. Di ba? Tapos, pag sinabi natin sa architect, 3 araw lang yan, yung ganyang bahay sa ibang bansa. Talaga? So magtataka siya, di ba? Kung ako yan, saan taon kong gagawin yan? Parang ganon. So may awareness. So awareness ng technology. Susunod naman po, pag may awareness na sila, yung desire, ibig sabihin, parang applicable din sa akin yan. Di ba? Parang gusto ko yan. Siyempre, biruin mo, 3 buwan kong ginagawa, tapos gagawin kong 3 araw. Sige. Subukan kaya nga yan. O di, pag meron ng desire, na-encourage mo na yung tao. Di pangatlo naman, yung knowledge. Dito tayo papasok na i-impart natin yung knowledge. So, paano ba gumagawa ng 3 araw nung na bahay? Di, prefabricated, welding lang ng welding, parang ganon. Ibig sabihin, alam na niya yun. Pag sinabi mong prefabricated at welding lang ng welding, alam na ng architect yun. Di ba? So, yung knowledge, ganun nga pala, parang ganon. So, nagkakaroon na siya ng knowledge. Tapos, pag nakita na niyang ganon, ay kaya ko rin yan. So, yung ability, i-ano natin yung ability, yung mga ganon naman kaya dito sa Pilipinas. Di ba? So, pagkatapos ng ability, kailangan reinforcement. Ano yung reinforcement? Yung reinforcement, aayusin natin kung ano yung nagawa ni architect. Parang imported di ba? So talagang aayusin natin yung gawa niya para patibayin pa niya ng husto. Kasi creative po tayong mga Pilipino dahil baka mas mahigitan pa natin yung gawang imported sa ibang bansa, mas matibay pa. So yun, ang final aim ko po is integrate yung technology into daily life. Sa buong buhay po natin, ginagamit po natin technology, 'di ba? Lagi sa pagkain o order, 'di ba? Sa pagsakay TNBS. So kung araw-araw ginagamit na natin, madadali yung buhay natin. So ang result, smart and innovative society. Ibig sabihin, matalino at saka mapagtuklas
na bagong Pilipinas, di ba? So, ang layo naman natin ay tumaas pa ang antas ng technology adoption o mag-level up sa paggamit ng teknolohiya sa Pilipinas. Ngayon, ASEAN 2026, ni-encourage ang digital economy. Ibig sabihin, gamitin natin, ano ba yung digital economy? Financial technology, AI, kung ano-ano pa dyan na ano, di ba? Yung may wallet na tayo, e-wallet. Kasama yan sa financial technology. So nadadali ang buhay natin. Sa halip na magbabayad ka ng tubig, pupunta ka pa dun sa opisina ng babayaran mong tubig, ano na lang, G-wallet na, yung wallet na lang. Di ba? Tech wallet o Gcash ba yun? So, yan, ganyan yung ano. Suportado natin yan. Sana ang gobyerno naman gawin yung kanyang magagawa para ma-promote ang technology dito sa Pilipinas. So, nangangahulugan na ang gobyerno nakikita na rin ang kahalagahan ng technology sa pag-unlad ng bansa. Diyan po tayo magaling ngayon, lalo na yung BPO, Business Process Outsourcing. Yan ang pinakakakitaan natin. Yung BPO na yan, puro technology ang ginagamit yan. Computer and yung data, tsaka yung system. So, itatalakay po natin yan sa susunod na vlog, yung mga klase ng technology na available dito sa atin o kahit sa ibang bansa. Yan po ay sa susunod na video.